I'm willing naman to wait for 2 or 3 months, gano'n. Sa ngalan ng kagandahan, marami sa atin titiisin ang lahat ng sakit. Yung iba, kahit pa mag-alay ng sarili nilang dugo. Dito sa klinika ni Dr. Vicky Bello, mismong dugo raw ng tao ang ginagamit na pampabata. Kinukunan ng dugo ang pasyente. Pagkatapos, ilalagay ito sa machine para mahiwalay ang plasma ng dugo. Ang nakuhang plasma ang ini-inject sa mukha ng pasyente para mabatak ito. Ang tawag sa procedure na ito, vampire, as in vampira. Kasi di ba mga vampire, ang alam ko, ang gaganda nila, ang gagwapo, Brad Pitt, Tom Cruise, di ba? Tapos nagiging bata sila forever dahil inaano nila yung mga dugo ng ibang tao. The vampire procedure works like that. Ang ginagawa, ang sarili mong dugo kinukuha kasi your blood is full of growth factors that can make you young. 30 to 50,000 pesos ang bawat treatment ng vampire. Bagay daw sa mga may edad 40 pataas. Pero paalala ni Dr. Bello, hindi ito pwedeng gawin sa mga may sakit o impeksyon sa dugo. Sa kasaysayan at kultura ng iba't ibang bansa, pahirapan din ang iba't ibang mga batayan ng kagandahan. Sa China, itinuring na maganda ang mga babaeng maliliit ang paa. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng foot binding. Para naman sa ilan pang mga tribo sa Asia at Africa, itinuturing na maganda ang babae na may mahabang liit. Kaya't sinasabitan nila ito ng mga neck ring na gawa sa bakal. Sa Ifugao, dito sa Pilipinas, ang pamantayan ng kagandahan ang pagkakaroon ng maraming tattoo sa katawan. Kaya ang mga babaeng Ifugao, manhid na sa mga karayo. Hanggang ngayon, karayong pa rin ang isa sa mga paboritong kasangkapan sa larangan ng pagpapaganda. Katulad ni Baby, pikit matang nagpapatusok ng mga karayong para raw kuminis ang kanyang mukha at matanggap siya sa papasukan niyang trabaho. Yung tinatawag nating derma roller. Galing po ng US ito. Bakit ba? Mistulang pison na pinagulong-gulong ang derma roller sa mukha ni Baby. Sadista ang derma roller na ito dahil meron itong halos 200 karayong. Yan ako, nag-start na mag-bleed. Mapapansin mo, umihila yung balat talaga. Kinakailangang pagulungin ito sa mukha ng pasyente ng 20 to 30,000 times. Kaya naman si Baby, duguan at 5 sessions pa ang kailangan niyang tiisin para raw ang kanyang mukha tuluyang maging flawless. Ang idea po nun para buhayin po yung mga sinasira natin mukha, mabutas uli, buksan uli siya at magsara uli. Yun. So yung mga collagen na kailangan umandar uli dyan, yun, doon nararapat paandarin uli yun. Handa talagang gumastos para lang, diba pangarap ko talaga po magka-work sa mga mall, ganyan, stewardess, ganyan po. Talagang hanggat maaari, gagastusan ko. Para naman sa mga nais magpatangos ng ilong, may bagong paraan raw ngayon. Ang alar and vestibular rim trimming. Nito lamang Hulyo, pinagdaanan ito ni Wendy para lumiit ang kanyang malapad na ilong. Tinabas at ginupit yung balat sa gilid at harap ng kanyang ilong. Heto na si Wendy ngayon. Animoy Kastila sa bago niyang ilong. Pangit talaga ng ilong ko. Tapos yun nga, nagsisisi ako kasi dapat pa nung tatabata pa ako, nagpa-rhinoplasty na ako. Sulit daw ang nagastos niyang 50,000 pesos. Tuwang-tuwang araw ang kanyang mister. Lalo pat nakatulong daw ang bagong ilong ni Mrs. sa kanilang negosyo. Sa akin, okay lang yung nag-antay ako ng 1 month, 3 months kasi it's worth it. High-tech
man daw ngayon, pagdating sa kagandahan, wala pa ring instant.